Malamang ay minsan mo nang nakita ang lalaking ito sa social media, at isa na doon ang TikTok. Pati nga sa comment ng video na hindi naman related sa taong ito ay may mababasa kang "Don't search El Patron". Kaya ngayon sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang nangyari sa kanya sa video na yon. Warning para sa videong ito, ang video na ito ay sensitibo. Lalo na sa mga ayaw nang nakakarinig ng mga sasabihin ko sa videong ito, ang tatalakayin natin ay hindi kaaya-aya. Kaya kung ayaw mong nakakarinig ng mga ganto ay mas mabuti pang wag mo nang panoorin, pero kung curious ka talaga at gusto mong alamin kung ano ang nangyari sa videong ito, nang hindi napapanood ang videong yon. Tara at alamin natin. Ang video na yon ay may 6 second lamang, pero kung papanoorin mo to ng hanggang matapos, ay mabibigla ka na lang. Sa segundo ng video na yon ay may makikita kang taong nakaupo na nakakulay green na lalaki na may shoulder bag na ang tawag nila ay El Patron. Sa videong yun, ay makikita o maririnig mo na may pinag-uusapan sila. Maya-maya pa ang lalaking nagvi-video sa lalaking nakaupo ay sumigaw ng El Patron, at doon niya na nga ito pinagbabaril. Sa ngayon ay aalamin natin kung sino nga ba ang lalaking ito, at ano nga ba ang kanyang tunay na pangalan. Si Leonardo Alexander Carip Brito ay isang motorcycle taxi driver mula sa Venezuela na ipinanganak noong November 18, 1987, at pinaslang noong February 21, 2022, sa Peru. Lumipat siya sa Peru at nagtrabaho bilang isang motorcycle taxi driver mula noong 2021. Nagtatrabaho bilang isang motorcycle taxi driver para sa distrito ng 5 de Agosto. Nagrente siya ng motorcycle taxi na may plate number na 7568 ZA. Nagtapos siya sa UEP, Simon Rodriguez, at iniulat na nagkaroon ng 3 anak. Sa kanyang libreng oras, nasiyahan siya sa pagbabasa ng Harry Potter, paglalaro ng mga domino, at pagsunod sa mga sports team tulad ng FC Barcelona, Manchester United, at New York Yankees. Frank Anthony Lopez Quiroz. Si Frank Anthony Lopez Quiroz, na may mga alias na Chatin at Mata por Gusto, ay isang extortionist na inaresto noong 2019 dahil sa pagpatay sa 2 tao. Siya ay konektado rin sa 8 iba pang mga pagpatay. Ika-21 ng Pebrero taong 2022, sa humigit kumulang alas 6 ng gabi, ipinaroda ni Leonardo ang kanyang motorcycle taxi sa Calle Las Peras sa Los Olivos, Peru, upang makipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa ilang saksi, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Leonardo at ng extortionist bago nangyari ang pagpatay. Sa video, ipinakita si Leonardo na nakaupo sa isang bangkita malapit sa kanyang motorcycle taxi na may distressed expression, na nagsasabing, "To dial El Patron, sabihin mo sa amo," sa extortionist na nagre-record ng video. Ang extortionist ay naglabas ng isang Glock, na nagsasabing, "Al Patron," sa amo, at nagpatuloy upang barilin si Leonardo sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha ng 5 beses. Ang una at ikalawang putok ay tumama sa kanyang kaliwang templo at malapit sa kanyang kaliwang mata, na naging sanhi ng pag-umbok ng kanyang eyeball mula sa socket nito. Ang ikatlong putok ay tumama muli sa kanyang kaliwang templo, na nag-spray ng dugo mula sa kanyang ilong at naging sanhi ng paglabas ng kanyang kaliwang eyeball mula sa socket nito. Ang ika-4 at ika-5 putok ay tumama sa kanyang ilong at kaliwang pisngi, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Nang bumagsak siya sa bangkita, tumama ang kamera sa kanyang mukha, na dumudugo ng husto at kitang-kita ang kaliwang eyeball. Isang gurgling sound at isang bystander na sigaw ang maririnig malapit sa dulo ng video. Pagkatapos ng pagpatay, ang video ay ipinakalat sa mga driver ng motorcycle taxi bilang babala na bayaran ang kanilang mga kota o harapin ang mga katulad na kahihinatnan.
Ang mga bystanders na nakasaksi sa pagpatay ay kumuha ng mga larawan at nag-record ng mga video ng katawan ni Leonardo na nakahandusay sa pool ng dugo sa sidewalk mula sa iba't ibang anggulo. Bilang bahagi ng investigasyon, kinilala ng ilang mga driver ng motorcycle taxi ang parehong extortionist at ang taong nag-record ng video bilang si Frank Anthony Lopez Quiroz, na namuno sa isang grupo ng mga extortionist na nagta-target sa mga driver ng motorcycle taxi noong panahong iyon. Tinakpan ng mga pulis ang bangkay ni Leonardo ng isang plastic bag at nangolekta ng mga basyo ng bala. Pagkuha kay Frank Anthony Lopez Quiroz. Noong March 17, 2022, nahuli si Frank Anthony Lopez Quiroz sa isang apartment building na nirentahan niya sa San Martin de Porres, halos isang buwan pagkatapos ng pagpatay. Nang makaharap siya ng mga pulis, tinangka ng extortionist na tumalon mula sa ika-4 na palapag patungo sa ikalawang palapag ng isa pang gusali, na nalaglag ang kanyang Glock at nabali ang kanyang mga bukong-bukong sa proseso. Siya ay sinintensyahan ng 17 taon at 4 na buwang pagkakulong noong February 4, 2023. Babala ulit, sa gustong mapanood ang videong yun, kung ikaw ay matatakutin sa dugo ay huwag mo nang subukan, dahil baka sa video lang na yun ay magbigay sa'yo ng matinding trauma. Anong opinyon mo sa videong ito? Mag-iwan lamang ng komento. At kung gusto mo pa ng mga gantong video, mag-subscribe lamang at pakipindot na rin ang like sa baba ng videong ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang dito na lang.